tayo po ay saglit na manalangin. Hallelujah. Aming amang Diyos sa langit, pagpalain mo po ang aming munting devotion. Purihin ka, Panginoon. At ikaw po ang siyang manguna sa amin. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating buhay na Diyos. Patnubayan mo po kami, Panginoon, at gabayan. At ikaw po ang magpala sa umagang ito. Gabayan po kami ng iyong Holy Spirit at linisin sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Salamat po, aming amang Diyos sa langit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Hallelujah, purihin po ang ating Panginoon. Sa ating pagbukas ng ating munting devotion, hayaan niyo po simulan po natin sa magitan po ng papuring awit na magpapalakas po sa ating espiritu at kaluluwa at katawan. Tunay na ang Diyos ay ang ating Diyos at hindi po tayo pinababayaan at mahal na mahal po tayo. Ikaw ang aking Diyos. Purihin ang Panginoon. Praise God. Pwede niyo pong sabayan, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Sinag ng iyong araw, sa'kin ay gumigising. Yakap sa paglakad, hangin mo na kay lambing. Lupa mo ang sumasalo,
Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Tunay na ang Diyos po ay mahal na mahal tayo. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. At sa ating pong teksto, na ating pong pagbubulay-bulayin, ay matatagpuan po natin sa John chapter 3, verse 16 to 17. John chapter 3, verse 16 to 17. Babasahin ko po sa wikang Ingles at sa wikang Tagalog. Purihin ang ating Panginoon. At sabi po sa talatang ito, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sa verse 17, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Sa wika pong Tagalog, mga kapatid, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay Niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa verse 17, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga tao sa pamamagitan niya. Yan po ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating buhay na Diyos. Praise God. Kuminsan, mga kapatid, lalo na po sa panahon ngayon ng quarantine, ng pandemic, na lubhang nahihirapan ang mga tao, lalo na po sa financial, kung paano po tayo mabubuhay, kung paano po tayo kakain, mababayaran yung ating mga bills, at yung pong ating mga pangangailangan, lahat-lahat na pong alalahanin, yung pag-aaral ng ating mga anak, yung pag-enroll, yung trabaho natin na nawala. At napakahirap po ng buhay ngayon, mga kapatid. At dahil po dito, maging po yung mga mahal natin sa buhay na nagkakasakit at marahil ay binawian na ng buhay, yun po yung mga napakasakit na mga karanasan, mga kapatid, yung mamatayan po tayo ng mahal sa buhay, ay nagdudulot po ito ng kalungkutan at kuminsan ay pagtatanong sa Diyos. Kalimitan ay naitatanong po natin marahil sa ating kaibuturan ng ating puso, na itatanong po natin, mahal kaya ako ng Diyos? Totoo ba ang Diyos ay mahal ako? Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga po, balikan po natin ang talata na binasa po natin na nagsasabi po na mahal tayo ng Diyos. Sabi po sa wikang Ingles, For God so loved the world. Kung titingnan po natin sa Tagalog ay sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Gayon na lamang, mga kapatid. Ano pong sinasabi ng salita ng Diyos? Ang pag-ibig po ng ating Diyos sa bawat tao ay napakalaki, napakadakila, at hindi po maaring sukatin. Mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. Sa madaling salita, mahal na mahal po tayo ng ating buhay na Diyos. At siguro kung sasabayan po natin, kung mahal ako ng Diyos, ay bakit nangyayari ito sa aking buhay? Ano ang paraan ng Diyos para ipakita niya sa akin yung kanyang pagmamahal? Kung mahal ako ng Diyos, parang, bakit hindi ko nararamdaman o nararanasan? O bakit hindi ko nakikita yung pagmamahal ng Diyos sa akin? Mga kapatid, 2,000 taon na po ang nakakaraan, ay ipinakita po ng Diyos yung kanyang pagmamahal at patuloy po niyang ipinakikita sa atin, mga kapatid. 2,000 years ago, For God so loved the world that He gave His one and only Son. Ibinigay na po ng Diyos ay sa kanyang pag-ibig sa atin, ipinakita po ng Diyos ang kanyang pagmamahal
nang ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. At nung ibinigay po niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang sabi po sa verse 17, "For God did not send His Son into the world to condemn the world." Dapat po ay parusahan ang sanlibutan dahil po sa kanyang mga kasalanan at ating pagsuway sa Diyos, but to save the world through Him. Ipinakita po ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang ibinigay niya, isinugo niya, pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa lupa at nagkatawang tao. Alam na po natin ang pangyayari at nagkatawang tao ang anak ng Diyos upang iligtas po tayo sa ating mga kasalanan at hindi po maparusahan. At dahil po sa ginawa ni Kristo sa krus ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Tayo po ay napatawad at nakakalapit sa ating Panginoon, sa ating Diyos Amang nasa langit, sa magitan po ng kanyang bugtong na anak. At kaya nga po tayo po ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa mananampalataya sa Kanya. At yung buhay na walang hanggan, mga kapatid, ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung buhay ng Diyos, ibinigay niya sa atin. Ang Diyos po ay walang hanggan at tayo rin po ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ngunit maring itanong natin, paano na yung ating mga pangangailangan dito sa lupa? Ano ang katiyakan ko na ibibigay din ng Diyos? Ang tutulungan din ako ng Diyos sa aking pangailangan, bagamat ako ay tinubos na ni Kristo, tinubos na ng Diyos sa aking mga kasalanan, binayaran na ng Panginoong Hesukristo ang aking mga kasalanan, at siya'y nabuhay muli upang ako ay bigyan ng buhay na walang hanggan upang aking maging katiyakan. Ako nga ay may buhay na walang hanggan nung nabuhay muli ang Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo sa kanyang pagkamatay sa ikatlong araw. Ano ang aking katibayan? Mga kapatid, ang Panginoon, mahal na mahal ka pa rin hanggang ngayon at magpasawalang hanggan. Ang ating pong katibayan na hindi tayo pababayaan ng Diyos at ibibigay din po niya ang ating mga pangangailangan. Kung mananalig lang po tayo at mananampalataya, ang katibayan po natin ay ang kanyang anak. Kung ang kanyang anak ay ibinigay na po niya sa atin, ay mas lalo na po yung mga maliliit na bagay na ito ay hindi po ba niya ibibigay sa atin. Yung pinakamahalaga na sa Diyos ibinigay sa atin, lalo na po yung mga material na bagay na yan, ay ibibigay din po ng Diyos sa atin yung mga pangailangan po natin. Maging kalusugan sa ating mga karamdaman ay ibibigay po ng Diyos. Sa madaling salita, yung pinakamahalaga sa Diyos, nakuha na natin. Yung kanyang anak, ibinigay na sa atin. Ano pa kaya yung kanyang kaharian? Ano pa kaya yung mga material na ito, na bagay na ito? Hindi ba niya ibibigay? Kasama na po yun, mga kapatid. Kung ibinigay na ng Diyos yung pinakamahalaga sa Kanya, ay mas lalo na pong ibibigay niya yung mga maliliit na bagay nito. So, ang katibayan po na hindi tayo pababayaan ng Panginoon ay yung ibinigay na niya yung pinakamahalaga sa Kanya. Ano pong pinakamahalaga sa Diyos na ibinigay na sa atin? Yung Kanya pong kaisa-isang anak na pinakamamahal. Purihin po ang ating buhay na Diyos sa Kanya pong kadakilaan, sa Kanya pong pag-ibig sa atin sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo po ay saglit na manalangin at ipapanalangin ko po kayo, mga kapatid. O aming Amang Diyos sa langit, sa oras pong ito, nagpapasalamat kami dahil mahal na mahal mo kami. At sa iyong pagmamahal na yan, ay ibinigay mo na sa amin ang iyong bugtong na anak na siyang pinakamahalaga sa iyo. Kung yung pinakamahalaga sa iyo ay ibinigay mo na sa amin, ano pa kaya yung maliliit na bagay na ito? Panginoon, patawarin mo po kami sa kawalan namin ng pananampalataya sa iyong pag-ibig. At ngayon, inaangkin namin ang iyong pag-ibig sa amin. At ang iyong pag-ibig ang patuloy na nag-iingat sa amin hanggang diyan sa kabilang buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na binigay mo sa amin. At kung yung buhay na walang hanggan ay binigay mo na sa amin, ano pa kaya yung mga bagay dito sa mundong itong ibabaw na ito? Kaya nga po, binibigay ko po sa iyo at nilalapit ang pangangailangan ng iyong mga anak, ang pangangailangan ng mga nananampalataya sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po sila
Una sa lahat ay manampalataya sila sa iyo. Ikalawa, Panginoon, tulungan mo po sila sa kanilang mga alalahanin. Kasama na po ako, Panginoon. Yung aming alalahanin sa trabaho, yung aming alalahanin sa pagkakakitaan, yung aming alalahanin sa mga babayarin, Panginoon. Yung aming alalahanin sa kalusugan, na pag kami ay kailangan lumabas at maghanap buhay o merong kailangan gawin, ay makasihalmura kami sa mga tao, makakaharap kami sa mga tao. Yung aming pangamba na kami mahawa ay binibigay po namin sa iyo. Kaya nga po, hinihiling ko sa oras na ito ang pag-iingat mo sa iyong mga anak na hindi po kami mahawa o tamaan ng sakit na ito ng coronavirus. Patuloy mo pong ingatan ang iyong mga anak at protektahan ang lahat ng mga nananampalataya sa iyo. At kung may mga karamdaman, Panginoon, nilalapit ko rin po sila sa iyo. Pagalingin mo po sila. Iniling ko po, Panginoon, ang kagalingan sa kanilang mga katawan, na ang mga sakit na ito ay umalis sa kanilang mga katawan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, at inuutusan ko ang pagpapala na bumuhos sa kanilang mga buhay sa oras ng pandemic na ito sa pangalan din ng Panginoong Jesucristo, sapagkat aming amang Diyos sa langit, ito po ang iyong kalooban para sa amin. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Nagpapasalamat po kami sa iyo, aming amang Diyos sa langit, at patnubayan kami palagi ng iyong banal na Espiritu. Amen. Praise God. Purihin ang ating buhay na Diyos. At sa ating pong pagtatapos, samahan niyo po ako sa isang awitin na mula sa ating puso ay magpupuri po tayo sa ating buhay na Diyos at magpapasalamat. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Sabayan niyo po ang awiting ito, mga kapatid. Praise God. Mula sa aking puso, purihin ang Panginoon. Nais ko sanang awitan ka ngayon, Panginoon. Di dahil panalangin ko'y tinugon kahapon. Nais kong sumamba, di rin dahil may problema na naman, kundi sadyang di ko lang maunawaan, o Diyos. Ako'y nagtataka lang talaga kung ba't sa'yo'y gano'n na lang ako kahalaga. O Diyos, bakit ba iniwan mo ang langit para lang sabihin di ako mag-isa? At kahit pa nung una di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganun pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Oh, salamat sa pag-ibig mo. Hey! Pop, 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 papara, pop, 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 papaba, pop, 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 papara, papaba, papaba. Bukod sa pagsamba, may iba pa bang maaari kong gawin para man lang pasasalamat ko'y aking maiparating? Di man sapat ito lamang ang makakaya kong gawin, Panginoon, sana'y iyong dinggin. Ako'y namamanghalang talaga kung ba't sa'yo'y gano'n na lang ako kahalaga. O Diyos, bakit ba iniwan mo ang langit para lang sabihin di ako mag-isa? At kahit pa nung una di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganun pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Oh, salamat sa pag-ibig mo. Di naman
sapat. Panginoong Jesus, ang papuri ko'y alay sa'yo. Salamat sa pag-ibig mo. So go sa pag-ibig mo. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang awitin na yan. Talagang napakabuti ng ating Diyos. At nagpapasalamat tayo sa kanyang pag-ibig. At mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Huwag po nating kalilimutan yan. Ano man po ang mangyari sa ating buhay, ay manalig po tayo sa pag-ibig ng ating Diyos na buhay sa atin. Maraming salamat po, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Hallelujah.